Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Kuyapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explain PH, i-turn on ang bell notification at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Sa loob ng ospital, bumaba ang isang araw na puno ng biyaya. Ngunit sa likod nito ay mabigat na katotohanan. Kumalat ang pangamba sa bawat sulok, at ang hangin ay may dalang anino ng takot. Sa operating room, nakikipaglaban si Mayor Tanggol Montenegro sa pagitan ng buhay at kamatayan. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat tibok ng puso ay isang labang kailangang mapanalo. Sa labas, naroon ang mga pinakamalapit sa kanya. Mariing nakapikit si Maritz. Nakapulupot ang mga kamay. Taimtim na nananalangin. Nakatitig sa pintuan ng silid. Katabi niya si Punggay, tahimik na nakapikit. Paulit-ulit na binubulong ang parehong panalangin. Iligtas si Tanggol. Sa kabilang dulo, nakatayo si Chief Mando, matatag ang tindig, ngunit mabigat ang mga mata sa pagkakasala. Alam niyang kung hindi dahil sa walang tigil na laban, marahil hindi na uwi si Tanggol sa ganitong kalagayan. Lumipas ang mga oras, lalong bumigat ang katahimikan. Walang gustong magsalita, sapagkat isang salita lamang ay maaaring makabasag sa manipis na pader na pumipigil sa kanilang emosyon. Bawat tiktak ng orasan ay parang martilyong tumatama sa kanilang mga puso. Sa isip ni Punggay, bumalik ang mga alaala ng halakhak at pangako. Ang sumpa ni Tanggol na hindi siya kailanman susuko. Mahinang bulong ni Marit. Hindi pa tapos ang kanyang laban. Sa wakas, bumukas ang pintuan ng operating room. Lumabas ang doktor, pagod, bakas sa mukha ang hirap ng laban sa loob. Saglit siyang tumigil bago nagsalita. Ginawa namin ang lahat. Bawat sandali ay isang labanan. Ngunit narinig ang mga panalangin. Matatag na si Tanggol. Biglang gumaan ang hangin. Napahawak si Punggay sa kanyang dibdib at napaiyak. Umupo si Maritz. Puno ng ginhawa ang mga mata. Pumikit si Chief Mando at malalim na huminga, para bang pinakawala ng matagal ng kinikimkim na takot. Makalipas ang ilang sandali, pinayagan silang makita si Tanggol. Nakahiga siya, nakakabit sa mga makina, ngunit pinakamahalaga ay ang kanyang paghinga. Mabagal, ngunit matatag. Patunay na patuloy siyang lumalaban. Dahan-dahang hinawakan ni Punggay ang kanyang kamay. Biglang gumalaw ang kamay ni Tanggol. Napatingin silang lahat. Unti-unti, dumilat ang kanyang mga mata. Dumaloy ang luha sa mukha ni Punggay, napaiyak si Marit sa tuwa, at tahimik na ngumiti si Chief Mando. Para sa kanila, ang simpleng pagdilat ng kanyang mga mata ay isang himala. Di naglaon, nagpasalamat ng taos-puso ang pamilya ni Tanggol kay Chief Mando. Alam nilang kung hindi dahil sa kanyang mabilis na aksyon, marahil hindi na umabot si Tanggol sa ospital ng buhay. Sa sobrang pasasalamat, niyakap siya ni Maritz at hinalikan sa pisngi. Sa labas ng ospital, kumalat ang mas malaking balita. Mabilis na naglakbay ang salita sa buong lungsod. Nagising na si Mayor Tanggol Montenegro. Nagtipon ang mga tao sa harap ng ospital. May dalang kandila at plakard ng suporta. Nang makumpirma ang balita, sumabog ang hiyawan, pumalakpak ang masa, at umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng pag-asa. Para sa kanila, ang pagbabalik ni Tanggol ay hindi lamang tagumpay ng isang tao, ito'y tagumpay ng buong lungsod. Lumipas ang panahon at tuluyang bumangon si Tanggol. Sa pagmamahal ng kanyang pamilya, sa lakas ni Punggay, Maritz at Chief Mando, muli siyang tumindig. Bumalik siya sa kanyang tungkulin na may mas matibay na paninindigan. Alam niyang ang laban ay hindi para sa kanya lamang, kundi para sa kinabukasan ng Maynila. Samantala, lalong tumibay ang ugnayan ni Punggay at Tanggol. Pinatunayan nilang ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Sa wakas, nagpasya silang magpakasal. Sa araw na iyon, nagtipon ang napakaraming tao.
Hindi lamang upang saksihan ang kanilang pag-iisa, kundi upang parangalan ang dalawang taong naging simbolo ng pag-asa para sa lungsod. Si Punggay ay naging First Lady ng Maynila. Sa kanyang bagong papel, patuloy niyang sinuportahan si Tanggol, lalo na sa mga programang tumutulong sa mahihirap at matagal nang napabayaan. Kasama si Chief Mando at ang kanyang mga kasamahan, tuluyan nilang nilupig ang krimen sa Quiapo. Sa paglipas ng mga taon, nagbago ang Quiapo mula sa pugad ng kriminalidad, naging pamilihan, tahanan at komunidad na puno ng pag-asa. Muling natutong magtiwala ang mga tao sa kanilang lungsod. At sa isang tahimik na umaga, habang nakahiga pa si Tanggol sa kanyang silid, mahigpit na hawak ni Punggay ang kanyang kamay, takot na muling mawala siya. Bagaman nakapikit si Tanggol, gising ang kanyang isipan. Bigla siyang gumalaw at bahagyang ngumiti. Punggay, mahina niyang bulong. Napuno ng luha ang mga mata ni Punggay. Nagising ka, Tanggol? Naririnig mo ba ako? Nanginginig ang kanyang tinig. Tumango si Tanggol? Kahit mahina, matatag ang kanyang tinig. Hindi pa tapos ang laban. At ang mga salitang iyon ay naging apoy ng lakas para kay Punggay. Sa loob ng silid, pumasok sina Maritz at Chief Mando. Nang makita si Tanggol na gising, hindi na napigilan ni Maritz ang kanyang emosyon. Tanggol, akala ko'y tuluyan nakitang nawala. Sigaw niya. Sa kabila ng sakit, ngumiti si Tanggol. Hindi pa ako mawawala, Maritz. Marami pa tayong laban na haharapin. Tahimik na nakatayo si Chief Mando, ngunit ngayon ay may ngiti na sa kanyang mukha. Mayor, akala ko'y hindi ka na muling babangon. Tumingin si Tanggol at biro niyang wika. Akala mo ba iiwan kitang mag-isa, Mando? Ngunit sa likod ng ngiti, may mabigat na balita si Chief Mando. Ibinunyag niyang habang si Tanggol ay nasa ospital, muling kumikilos ang sindikato sa Quiapo. Akala nila'y tapos na ang laban ni Tanggol. Ngayon, mayroon na silang bagong pinuno. Mas malupit, mas walang awa. Tumahimik ang silid sa balitang iyon. Pumikit si Tanggol. Alam niyang kahit nakahiga pa siya, nagsimula na ang bagong digmaan. Mabilis na wika ni Punggay. Mahina ka pa. Kailangan mong magpahinga. Ngunit dahan-dahang umiling si Tanggol. Kung hindi ko iisipin, sino ang iisip para sa mga tao ng Maynila? Tumahimik sina Maritz at Chief Mando. Alam nilang ito ang tunay na pagkatao ni Tanggol Montenegro, isang pinunong hindi kailanman uurong sa laban. Lumipas ang mga araw at nagsimula ang bagong kabanata sa kasaysayan ng Maynila. Inilipat si Tanggol sa pribadong silid. Unti-unting bumabalik ang kanyang lakas, bagaman malinaw na kailangan pa niya ng pahinga. Ngunit sa labas ng ospital, lalong tumitindi ang sitwasyon. Sa madidilim na sulok ng Quiapo, nagtipon ang mga armadong lalaki sa isang lumang gusali. Sa gitna nila, nakaupo ang bagong pinuno ng sindikato. Malamig ang kanyang tinig. Buhay pa ba si Tanggol Montenegro? Tumango ang isa sa kanyang tauhan. Boss, nagising na raw siya. Kumalat ang malupit na ngiti sa mukha ng pinuno. Kung gayon, tapusin na natin ang trabaho. Hanggat buhay si Tanggol, hindi babalik ang ating kapangyarihan. Samantala, nakatanaw si Chief Mando sa bintana ng ospital. Nakatingin sa lungsod. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Si Tanggol, nakaupo sa kama, nakatitig sa malayo. Tahimik ang Maynila, mahina niyang wika. Ngunit alam nating dalawa, ito'y katahimikan bago ang unos. Tumingin si Chief Mando sa kanya. At kapag dumating ang unos, handa ka ba? Dahan-dahang tumayo si Tanggol. Mahina ang katawan, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Para sa kanya, ang pag-urong ay hindi kailanman magiging pagpipilian. Tahimik na nangumiti si Chief Mando. Alam niyang ang paggaling ni Tanggol ay hindi lamang kaligtasan. Ito'y simula ng bagong digmaan. Nagsimula ang pinakahihintay na huling kabanata. Bawat eskinita,
Bawat madilim na sulok ng Quiapo ay tila naging larangan ng digmaan. Puno ng takot ang puso ng mga tao, ngunit puno rin ng pag-asa, sapagkat alam nilang paparating ang huling sagupaan. Sa isang panig, makapangyarihang kriminal. Sa kabila, ang taong matagal nang lumalaban para sa katarungan. Si Tanggol. Sa kanyang puso, iisa ang katotohanan. Hindi matatapos ang kaguluhan sa Quiapo hanggat hindi nawasak ang mga naglubog sa lungsod sa dilim sa loob ng maraming taon. Alam niyang, hindi ito laban para sa kapangyarihan, ni para sa sariling kaligtasan. Ito'y laban para sa katarungan, para sa mga matagal nang inaapi. Samantala, naghahanda ang mga kriminal sa kanilang huling plano. Alam nilang, hanggat buhay si Tanggol, hindi muling tatayo ang kanilang imperyo. Kaya't nagpasya sila, kailangang patayin si Tanggol. Ngunit si Tanggol man ay naghahanda. Nasa tabi niya ang mga tapat na kaalyado. Bawat isa'y may sariling dahilan. May nawalan ng pamilya, may dumanas ng pang-aapi, may naniniwalang si Tanggol na lamang ang huling sagisag ng pag-asa. Ang paniniwalang iyon ang nagbuklod sa kanila para sa huling labanan. Nagsimula ang tiyak na digmaan para sa kapalaran ng Quiapo. Pagsapit ng gabi, sa isang liblib na sulok ng Quiapo, nakaupo si Tanggol. Nakapako ang kanyang mga mata sa kawalan, ngunit sa kanyang isipan ay muling bumabalik ang bawat sakripisyo ng nakaraan. Naalala niya ang mga kaibigang nasawi sa laban, mga mahal sa buhay na nawala dahil sa krimen at kasakiman. Bawat alaala ay parang sariwang sugat sa kanyang puso. Ngunit sa halip na pahinain siya, lalo siyang pinatatag ng mga ito. Mabilis na sumiklab ang kaguluhan. Kumalat ang mga tauhan ng sindikato sa iba't ibang bahagi ng Quiapo. Simple, ngunit malupit ang kanilang misyon. Hanapin si Tanggol at patayin siya upang hindi na siya muling maging hadlang. Ngunit nagkamali sila. Handa si Tanggol. Kasama ang kanyang mga kaalyado, mabilis siyang nagtayo ng depensa. Sa ilang sandali, naging mabangis na larangan ng digmaan ang Quiapo. Ang makikitid na kalye ay naging habulan, ang madidilim na iskinitay naging suntukan at umalingaw-ngaw ang putukan sa buong komunidad. Hinarap ni Tanggol ang kanyang mga kaaway isa-isa. Bawat suntok ay may dalang galit at paninindigan. Ngunit kahit sa gitna ng laban, hindi niya nakalimutan ang tunay na layunin, ang protektahan ang mga inosente. Unti-unting nabawasan ang bilang ng kaaway. Ang ilan ay natalo, ang iba'y tumakas, at sa huli, lumitaw ang tunay na kalaban. Ang taong matagal nang nagkukubli sa likod ng dilim ng Quiapo. Ang responsable sa napakaraming trahedya sa buhay ni Tanggol. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila tumigil ang oras. Sumabog ang galit na matagal nang naipon. Malamig na wika ng kaaway. Kahit anong gawin mo, hindi mo mababago ang mundong kriminal ng Quiapo. Hindi matatapos ang pera at takot. Mariing sagot ni Tanggol. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pera o takot. Ang lakas ay nagmumula sa pagkakaisa ng mga tao kapag sila'y tumindig para sa katarungan. Nagsimula ang huling labanan. Parehong sugatan, parehong pagod, ngunit walang umatras. Bawat suntok ay may dalang taon ng sakit at galit. Sa wakas, sa huling sandali, tinipon ni Tanggol ang lahat ng kanyang lakas at paninindigan upang tuluyang talunin ang kaaway. Natapos ang mahabang paghahari ng takot sa Quiapo. Maya-maya, dumating ang mga awtoridad at inaresto ang natitirang kasapi ng sindikato. Dahan-dahang lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga tahanan. Ang komunidad, na matagal nang nababalot ng takot, ay muling nakakita ng liwanag ng pag-asa. Napuno ang mga lansangan ng tao, ang ilan ay nagpapasalamat kay Tanggol, ang iba'y umiiyak sa emosyon. Sa wakas, natapos na ang kanilang mga taon ng paghihirap. Ngunit para kay Tanggol, hindi lamang ito tagumpay. Alam niyang,
Ang pagdating sa sandaling ito ay nangangailangan ng napakaraming sakripisyo. Sa gitna ng pasasalamat ng mga tao, dala pa rin ng kanyang puso ang mabigat na katotohanan. Ang laban para sa katarungan ay hindi kailanman madali, ngunit palaging sulit. Pagsapit ng gabi, naglakad si Tanggol mag-isa sa mga pamilyar na eskinita ng Quiapo. Napalibutan siya ng katahimikan, at ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na pag-iisip. Pinagmasdan niya ang lugar kung saan siya lumaki. Ang Quiapo na minsang puno ng takot at kaguluhan, ngayon ay unti-unting nagiging sagisag ng pag-asa. Sa kanyang mga mata ay bakas ang lungkot, lalo na para sa mga hindi na nabuhay upang masaksihan ang pagbabagong ito. Ngunit kasabay ng lungkot ay kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong alam na ginawa niya ang lahat upang ipaglaban ang katarungan. Dahan-dahang kumalat ang liwanag ng bukang liwayway. Ang unang sinag ng araw ay naging sagisag ng bagong simula. Abala ang mga awtoridad sa pag-aresto ng natitirang sindikato, habang unti-unting lumalabas ang mga tao sa lansangan upang ipagdiwang ang kalayaan. May kakaibang katahimikan sa hangin, para bang may nakatagong hiwaga. Sa isang dulo ng Quiapo, nakatayo ang isang di kilalang figura, balot ng dilim. Nakatingin siya kay Tanggol at may misteryosong ngiti sa kanyang labi. Samantala, nagtipon ang mga tao sa paligid ni Tanggol. Ang matatanda ay nagpapasalamat na nanginginig ang mga kamay, ang kabataan ay unang nakatikim ng pag-asa, at ang mga inay mahigpit na yakap ang kanilang mga anak. Matapos ang mga tao ng takot, muli nilang nadama ang seguridad. Tahimik na tumango si Tanggol, ang kanyang tugon ay isang banayad na ngiti. Ngunit sa loob niya ay mabigat ang pakiramdam. Ang saya ng tagumpay na may halong lungkot para sa mga hindi na nabuhay upang masaksihan ang sandaling ito. Lumapit ang isa sa kanyang mga kaalyado at mahina ang tanong. Tanggol, tapos na ba talaga ang lahat? Nanahimik si Tanggol sandali. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa paligid. Mga ilaw na muling nagbubukas sa mga tahanan. Mga tao'y muling tumatawa. Mga bata'y naglalaro sa lansangan. Nandoon ang kanyang sagot. Maaaring tapos na ang digmaan, ngunit ang bukang liwayway ng pag-asa ay nagsisimula pa lamang. Sa huling oras ng gabi, dahan-dahang nagsalita si Tanggol. Mahina ang tinig ngunit matatag. Hindi kailanman madaling matapos ang laban. Ngunit ngayong gabi, tayo'y nagtagumpay. Sumabog ang palakpakan ng mga tao sa paligid, ang ilan ay umiiyak sa emosyon. Ngunit sa likod ng kasayahan ay may dinakikitang presensya. Isang lalaking matagal nang nagmamasid sa dilim. Dahan-dahan siyang lumakad palayo sa Quiapo. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Huminto siya at sinagot ito. Tapos na ang unang kabanata, malamig niyang wika. Sagot mula sa kabilang linya, isang nakakatakot na tinig. Magaling, ibig sabihin, oras na para sa susunod. Wala na siyang idinagdag. Tanging isang misteryosong ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Sa Quiapo, nagpatuloy ang kasayahan. Nagluluto ang mga tao sa lansangan, tumatakbo, at tumatawa ang mga bata. Sa gitna ng kagalakan, tahimik na naglakad si Tanggol. Dinaanan niya ang mga eskinita kung saan minsan siyang tumakas, ang madidilim na sulok kung saan siya nagtago, at ang mga lugar kung saan niya natutunan ang mga aral ng pakikibaka at kaligtasan. Sa huli, huminto siya sa isang maliit na kapilya. Pumasok siya at lumuhod. Ang kanyang panalangin ay hindi para sa tagumpay, kundi para sa alaala, para sa mga kaibigang nakipaglaban sa kanyang tabi at nag-alay ng kanilang buhay. Isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit hindi iyon luha ng kahinaan, kundi luha ng alaala. Maya-maya, tumayo siya, malalim na huminga at lumabas. Kumakalat na ang liwanag ng bukang liwayway. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa mga bubong ng Quiapo. Sa kanyang puso, sumibol ang isang damdamin.
Pag-asa. Ngunit kasabay ng pag-asa ay isang kakaibang pakiramdam, para bang may nakamasid sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita, tanging tahimik na mga eskinita at banayad na hangin. Mahina siyang ngumiti. Kung may darating pang laban, haharapin ko rin, bulong niya sa sarili. At sa sandaling iyon, habang lubos nang sumisikat ang araw sa langit ng Quiapo, naglakad si Tanggol sa makikitid na lansangan. Hindi na siya isang taong tinutugis ng dilim, kundi isang pinunong may dalang liwanag. Ngunit sa mundo ng Quiapo, ang mga kwento'y hindi kailanman tunay na nagtatapos. Naghihintay lamang sila ng tamang oras upang muling magsimula. Dahan-dahang lumapit si Tanggol sa madilim na gusali kung saan nagkukubli ang kanyang mga kaaway. Mabigat ang bawat hakbang, mabagal ngunit puno ng paninindigan. Ang kanyang paghinga ay may dalang naglalagablab na galit, matatag na determinasyon, at ang pangakong matagal na niyang binitiwan, hindi siya titigil, hindi siya uurong. Sa loob, naghihintay sina Roberto at Miguelito, kasama ang kanilang mga tauhan na matagal nang nagdulot ng sakit at pagkawasak sa kanyang pamilya. Bumilis ang tibok ng puso ni Tanggol, ngunit hindi ito takot. Ito'y bigat ng nakaraan. At nang pumutok ang unang bala, wala nang balikan. Isa-isa niyang tinalo ang mga kaaway. Bawat hakbang, bawat putok ay naging sagisag ng katarungan. Ngunit sa gitna ng matinding labanan, may nangyaring nagbago sa lahat. Si Miguel ang unang bumagsak, ngunit hindi mula sa bala ni Tanggol. Sa kaguluhan, sa takot at gulo, si Roberto mismo ang nakabaril sa sariling kapatid. Tumigil ang kanyang mundo sa nasaksihan. Habang bumagsak si Miguelito, duguan sa sahig, gumuho ang lakas ni Roberto. Mabagal ang paghinga ni Miguelito, puno ng sakit at hindi makapaniwala. Sa kanyang mga mata ay iisang tanong, bakit ako? Nanginginig ang mga kamay ni Roberto. Sa harap niya, dahan-dahang nawawala ang buhay ng kapatid. Takot at pagkakasala ang bumagsak sa kanyang isipan. Sa pagkataranta, tumakas siya mula sa gusali. Ngunit sa kanyang puso'y nanatili ang huling plano, isang pagsabog na sa tingin niya'y sapat upang tuluyang tapusin si Tanggol. Para kay Roberto, iyon na ang huling kabanata ng kanilang digmaan. Ngunit iba ang itinakda ng kapalaran. Maya-maya, yumanig ang gusali sa napakalakas na pagsabog. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging tunog, kumalat ang apoy, nagbasag ang mga bintana, at umakyat ang makapal na usok sa langit. Sigurado si Roberto, walang makakaligtas. Ngunit mula sa apoy at usok, may lumitaw na anino. Si Tanggol, sugatan, pagod, ngunit buhay. Para kay Roberto, tila multo ang kanyang nakita. Ngunit hindi iyon multo, si Tanggol iyon, mas determinado kaysa dati. Agad nagsimula ang habulan. Sunod-sunod ang putok ni Roberto, desperadong tamaan si Tanggol. Ngunit hindi siya tumigil. Duguan, nasasaktan, at nanghihina, patuloy na sumulong si Tanggol. Sa kanyang mga mata, naglalagablab ang apoy ng paghihiganti at katarungan. Sa unang pagkakataon, nadama ni Roberto ang takot. Hinarap niya ang kalabang hindi mapipigilan. Sa wakas, natapos ang habulan. Itinaas ni Tanggol ang kanyang sandata at pinaputukan si Roberto. Sunod-sunod na bala ang tumama sa kanyang katawan. Bumagsak si Roberto sa lupa. Mahina ang paghinga. Sa kanyang mga matay nananatili ang galit, ang kagustuhang lumaban pa. Ngunit wala na siyang magagawa. Mabagal. Nawala ang kanyang buhay, ngunit para kay Tanggol, hindi pa tapos ang digmaan. Alam niyang hawak pa rin ni Rigor ang kanyang ina, si Maritz. Sa kabilang bahagi ng gusali, nakatutok ang baril ni Rigor sa ulo ni Maritz. Nangangatog siya sa takot, iniisip na iyon na ang kanyang huling sandali. Ngunit, kahit sa gitna ng pangamba, isa lamang ang nasa kanyang isip, ang kanyang anak, si Tanggol. Patuloy siyang umaasa. Umaasa na darating si Tanggol upang iligtas siya. Hinila siya ni Rigor papasok.
At sa sandaling iyon, lumitaw si Tanggol. Walang pag-aalinlangan, sinundan niya sila. Sa loob, sumiklab ang matinding putukan. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Maritz na kumawala. Ngunit sa galit, binaril siya ni Rigor. Bumagsak ang mundo ni Tanggol sa nasaksihan. Pinaputukan niya si Rigor, ngunit nailigtas siya ng bulletproof vest. Nagsimula ang mabangis na labanang mano-mano. Mahina na si Tanggol, sugatan, halos hindi makatayo. Itinaas ni Rigor ang mabigat na bagay upang siya'y durugin, ngunit mabilis na nakailag si Tanggol at nasaksak siya sa tiyan. Ngunit hindi tumigil si Rigor. Kinuha niya ang kutsilyo at paulit-ulit na sinaksak si Tanggol. Halos mawala na siya ng lakas. Sa sandaling iyon, nagising si Tess. Sa kanyang marupok na katawan, nakita niyang unti-unting winawasak ni Rigor si Tanggol. Hindi niya kinaya. Dinampot niya ang baril at binaril si Rigor. Ngunit, kahit sugatan, muling bumangon si Rigor. Sa huling bugso ng galit, sinunggaban niya si Tess at sinubukang sakalin. Samantala, gumapang si Tanggol patungo sa isang estatwa ng anghel na may hawak na espada. Tinipon niya ang lahat ng natitirang lakas. Itinaas ito at itinarak sa dibdib ni Rigor. Sa wakas, bumagsak si Rigor sa lupa. Wala na ang kanyang buhay. Bumagsak din si Tanggol, nawala ng malay. Nilapitan siya ni Tess, dumadaloy ang luha sa kanyang mukha sapagkat si Tanggol ang kanyang kaisa-isang anak. Akala ng marami, patay na si Tanggol. Ngunit isang himala ang nangyari. Sa kabila ng napakaraming sugat at halos kamatayan, siya'y nakaligtas. Lumipas ang panahon. Sa pistang ng itim na Nazareno, tumayo si Mayor Tanggol sa harap ng libu-libong deboto. Sa mahinahong tinig, ibinahagi niya ang kanyang karanasan, kung paanong binigyan siya ng ikalawang buhay, kung paanong natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pananampalataya, sakripisyo at pagmamahal ng pamilya. Makalipas ang ilang buwan, muling naging payapa ang lungsod. Ngunit nanatili sa alaala ng mga tao ang madugong gabing iyon. Araw-araw, dama ni Tanggol na siya'y binigyan ng bagong buhay. Hindi niya malilimutan ang apoy, ang dugo, at ang mga sigaw ng mga nawala. Ngunit siya'y nagbago. Hindi na lamang siya mandirigma ng paghihiganti. Ngayon, siya'y lumalaban para sa kapayapaan. Nasa tabi niya ang kanyang ina, si Maritz, na unti-unting gumagaling, at si Tess, tahimik na nakatayo bilang kanyang lakas. Ngunit sa mga anino, may bagong hiwaga. Isang gabi, may di kilalang lalaki ang nakatayo sa harap ng lumang gusali. Sa kanyang kamay ay isang lumang litrato, sina Roberto at Miguelito. Mariin niya itong hinawakan, naglalagablab ang kanyang mga mata sa galit. Hindi pa tapos. Pulong niya. Ang lalaking iyon ay si Alberto, kapatid ni Roberto, na akala'y patay na. Sa kanyang puso'y iisa lamang ang layunin, paghihiganti. Tumingin siya sa lungsod, malamig ang ngiti sa kanyang labi. Mayor ka na ngayon, Tanggol, ngunit sisiguraduhin kong mawawala ang lahat sa iyo. Samantala, walang kamalay-malay si Tanggol sa panganib na paparating. Isang umaga, nakatanggap siya ng sulat. Walang pangalan, walang tirahan. Iisang pangungusap lamang ang nakasulat. Hindi pa tapos ang laban. Habang binabasa ang sulat, bumigat ang dibdib ni Tanggol. Alam niyang may paparating na bagong unos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya lalaban para sa paghihiganti lamang. Lalaban siya para sa kapayapaan, para sa pamilya, para kina Maritz at Tess. Nakatanaw siya sa bintana, nakita ang pagsikat ng araw sa langit ng lungsod. Isang bagong araw, isang bagong laban, at isang bagong kwento ang nagsimula. Para kina Tanggol, Maritz, at ang misteryosong si Alberto. Si Alberto, handang wasakin ang lahat para sa paghihiganti. Ngunit isang bagay ang hindi niya alam, hindi na si Tanggol ang dati. Mas matatag, mas matapang, at handang harapin ang anumang bagong panganib na darating.
Nganib na. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Explain PH series para sa susunod na Batang Kuyapo video. Salamat sa panunood!